Iisa ang posisyon ng mga Cebuano. Dapat nang wakasan ang mga political dynasty sa bansa. Pero hati sila sa kung hanggang saan ang saklaw ng panukala. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara bago ang SONA 2026. Yan ang layunin ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Adyong habang patuloy ang pagtatalakay ng proposed Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang komite. The leadership wants this measure to be done before the Lenten break because they wanted, the leadership wants the Anti-Political Dynasty be part of the son of the President in July. Paliwanag din ni Adyong, pinakamalaking hamon para sa kanila ang timeline o usad ng pagpapapasa ng nasabing panukala. We're pressed with time because the President, this is part of the LEDAC, it's actually the number one priority among the LEDAC priorities. Isinagawa ng komite ngayong araw ang pangalawang public consultation para sa Anti-Political Dynasty Bill sa Cebu na isa sa mga vote-rich province sa bansa. Dinaluhan ito ng mga estudyante, miyembro ng Simbahang Katoliko, propesor, manggagawa at iba pang mga sektor ng lipunan na karamihan ay pabor sa panukala. The Anti-Political Dynasty Bill specifically disallows people of the same surnames on the different provisions from second to fourth degree, as per my research, to hold positions in the national and local level. I believe that partisan politics still favors of the most charismatic beyond the familiar surnames making merits secondary. And as someone from the youth sector, a proud LGBT member, an scholar ng bayan, a Muslim of this country, we support the anti-dynasty law bill, but it must also look at the audacity of future servant leaders or politicians to be deserving, but to also actively include those individuals even from the islands of Batanes down to Tawi-Tawi. Passage of anti-political dynasty law now, just in time for the 2028 national and local elections. The debate whether you are pro or anti-political dynasty should not devolve into simplistic binaries of good versus bad. Instead, the central questions are the following. How do we strengthen democratic competition while respecting constitutional rights? How do we ensure that governance is both stable and accountable? How do we cultivate leadership that is acceptable to citizens beyond established families? Kasi po ang mga political dynasties sa ating gobyerno ay siyang nagmamonopolize ng kapangyarihan nila sa Estado. Concentration of power. Pinag-prioritize self-preservation and control, hindi ang basic social services na dapat natatamasa sana ng mga estudyante. At malinaw po, hindi naging priority ng mga dinastiya na iyan ang edukasyon. Ang isa sa mga naging pagkakaiba sa sentimiento ng mga Cebuano ay kung hanggang saan ang magiging sakop ng Anti-Political Dynasty Bill. Kung hanggang second degree of consanguinity o affinity ba o pagbabawal sa mga magkakapatid, maglolo o lola at maghipag o bayaw o hanggang fourth degree na mas malawak ang sakop tulad ng tinutulak ng Makabayan Bloc at Akbayan Reform Bloc sa Kamara. Pagkatapos ng Sibuleg, nakatakdang pumunta ang House Electoral Reforms Committee sa Cagayan de Oro para isagawa ang kanilang third and final public consultation. Pero kahit nagahol daw sa oras, sisiguraduhin daw ng komite ni Adyong na maipapatupad nila ang pinakakomprehensibong bersyon ng batas na nagbabawal sa political dynasties sa bansa. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.